Congressman Toby Chanco, maraming salamat. Hi, boy. Good evening. It's been quite a while, but I'm happy to see you. Happy to see you too. Pag-usapan natin ang dapat pag-usapan. Doon tayo sa the flood control controversy. Okay? Nasaan ngayon tayo? Kasi ang iniisip nila kaagad, yung kontrobersya nagsimula doon sa flood control eh. Okay. Hindi naman siya doon nagsimula eh. Na-visualize lang ng tao yung problema dahil doon sa flood control. Pero ang mas malaking problema, di ba doon sa budget ng 2025, pagkalabas ng budget, madami bumabatikos na it was the worst budget, pinakamasamang budget, hindi na nakilala ng Pangulo yung budget na sinumitin niya, mangled yung budget. Nung una, ang akala natin, kahit ako, ang akala ko lang is ang problema is yung binawasan, tinanggalan ng pondo yung PhilHealth at yung edukasyon, di ba? Hindi na siya highest, no? Supposedly. Which is provided for by the Constitution. By the Constitution, okay? Pero nagulat ako, yung palang foreign-assisted flagship projects, yun ang tinanggalan ng pondo at linagay kung saan-saan. So imagine, yung mga commitment natin para doon sa malalaking proyekto na pinondohan ng foreign assistance funds na may commitment tayo, yung pala ang binawasan, tapos sinagay nila doon sa program. Kasi ibig sabihin ng program, mapopondohan kung may sobrang pondo. Right. So kung ikaw yung bansa na naglagay ng foreign counterpart doon, hindi ka matutuwa. Ano ang dahilan nun? Yun na nga. That's why umabot tayo sa punto na hinanap yung mga pondo na siningit ng Senate tsaka ng House of Representatives. Kaya ako nakita yung records na yan eh. Kaya di ba tinatanong na saan ko nakuha? Kasi pinaaral kung saan napunta kung tinanggalan yung foreign assisted, saan dinala yung mga proyekto. Kaya ako pinag-aralan ng mabuti yung budget. That's why this is the only time that I had the opportunity na pag-aralan. No? Nagulat ako, yung Oriental Mindoro and Occidental Mindoro, ang lalaki ng budget. Bakit mangyayari ito? 20+ billion. Yes. So, ang ginawa ko pala, nung nakuha ko yung records, so nung hiningi ko yan, March 24, tinawag ako sa meeting. So sabi, hingin ko sa House yung list ng projects ng House. Nung una, ang tagal bago binigay, 3 tranches, no? Sabi ko, hindi ko mapapag-aralan yan kung hindi nyo ibibigay ng buo. Okay. So, nung binigay ng buo, gusto ko i-compare yung proponent tsaka yung distritong pinuntahan. Okay. Because ang logic ko, kung ako, Congressman Toby Tiangco, magre-request lang ako ng proyekto para sa nabotas. Hindi ako magre-request ng proyekto para sa ibang lugar. Hindi naman ako tiga ron, di ba? So, kailangan ko makita itong proyektong to, sino ang proponent at sino ang distritong pinuntahan. Okay. So ginawa ko, yung file, pinadala ko kay DPWH, sabi ko, fill upan nyo yung district congressman. And then yung file, binalik ko ulit. Sabi ko doon sa House of Representatives, sige, ibigay nyo naman sa akin kung sino yung proponent. So minatch ko. Pag hindi tugma yung proponent, tsaka yung distrito, red flag na siya sa akin. Correct. Okay? So nakita ko, yung Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, hindi tugma yung proponent tsaka yung district congressman. So nagtaka na ako. So tinignan ko, magkano ba yung total budget ng Oriental Mindoro tsaka Occidental Mindoro? Nakita ko na tig 20 billion, which hindi kaya yan ng regular congressman na pakyatin yung budget niya ng ganun kalaki, no? So nagtaka na ako. Tapos nakita ko, nung tinotal ko, nakita ko na ang proponent is si Congressman Saldico, ginawa ko naman, tinotal ko naman yung items na ang proponent is si Saldico. Kaya ko nakuha yung 13.8 billion. Tapos, out of the 13.8 billion, 3 billion doon sa Oriental Mindoro, 3 billion sa Occidental Mindoro, 3 billion sa Abra, tapos meron pang mga iba doon eh. So yun, so doon ko nakita. And then, ngayon hindi ko naman alam tungkol yung sa sitwasyon ng mga proyekto doon sa Mindoro, di ba? Tapos dito, nakita ko na sinabi ni Governor Dolor ng mga substandard, di ba? Tapos, nung magkatabi kami doon sa Senate Blue Ribbon Committee, sinabi rin yan, na karamihan ng mga substandard ay, ang contractor is si SunWest. Okay. Pero ang maganda dito, nung pinag-aralan... At may ghost project na na-mention sa Bonds.
during that hearing. Yes. Sa isang sitio. Yes. So, ang maganda dito, nung napag-aralan natin, na-hold, hindi na-release yung Budget. At least, di ba? Gumulo na ito. Napasok Okay. na ang napakaraming tao, napunta sa Senado. But we can only discuss some elements. Bakit hindi ka pinapagsalita sa Congress? Hindi Sa ko- House of Representatives? Alam mo boy, bakit lang ako may dalang USB? Nakita ko yan. The only reason may dala akong USB, because I gave figures, I gave amounts. Sabi Right. ko 13.8, sabi ko yung party list ni Saldico na ako Bicol, 2 billion plus, yung BHW na pamangkin niya ang nominee, 2 billion plus. Right. The only reason why I brought the USB is baka sabihin nila sa akin, inimbento mo lang yung amount saan mo nakuha yan? So ang laman lang ng USB, yung pinakita ko sa Senado kung ano yung title ng project, ano yung amount, sino ang proponent, saan napunta. O yun lang yun. Pero bakit hindi ka pinayagan? Hindi ko alam. Were you invited by the Senate or did you? No, they invited me. You were invited by the Senate. The Senate Blue Ribbon Committee wrote me a letter. Okay. And I appeared voluntarily. Okay. So nasaan ngayon? Nasaan na? Kasi ang dami na naming alam, info overload na ang sambayanan. Okay. The Diskaya couple, andyan na yung Bryce Hernandez, andyan na yung Bulacan, napakarami na. Toby. Okay. Where are we? And what do you want to achieve with this? Hindi, first of all, na hindi na maulit, di ba? Na hindi na maulit. Okay. Second, syempre, sa kahit ano namang ganyan, dapat managot yung talagang may mga kasalanan. Palagay mo ba may mananagot? I think. Aha. No, and tsaka third, yung institusyon namin mas maraming matitinong congressman. Kung meron namang gumawa ng mali, bakit naman yung buong institusyon ang nadadamay? Okay. Di ba? Oo. Pag-usapan natin ng small committee para mas Okay. maintindihan namin. Okay. Ito'y wala na. Wala ito'y na, isa sa wala mga na. changes na nagawa. Okay? Yes. Pero ano pa yung small committee na yon? Hindi, composed of 4 persons. Chairman of Committee on Appropriations. Which in this case was Zaldico. Zaldico. And then Senior Vice Chairman of the Committee on Appropriations. At the time was Stella Kimbo. Okay. And then Majority Leader was Manix Dalipe at the time. And Minority Leader Nonoy Libanan. Okay. Ito ba, kasi si Zaldico, may mga comments na halimbawa, nahanap nila si Zaldico, merong 13.8 insertions, no? Kasi apparently, ang nagkaroon kami ng impression bilang taong bayan na, yung mga insertions, they had the final say, the small committee, no? The small committee has the final say doon bago ipasa into HGAB, Tama. bago ipasa ng Kongreso. Oo. Pagdating doon sa BICAM, hindi na small committee yan, mag-uusap ulit yung BICAM conference. Pero- so, 2 beses yung amendments. Tama. Oo. Pero tama nga yung sinasabi mo na pagkatapos ng pagpapakahirap natin, ang ending ay apat na tao lang Yes, pala. yes. Okay. So, I have to say this. Oo. So, why was it so important for me to bring it up on the first day of the budget hearing? Kasi, ang problema naman talaga namin sa budget is yung oras, di ba? So, kaya, that's the reason why I brought it up kaagad na wag nang ituloy yung small committee. Kasi kung if I bring it up somewhere later, baka kapos na sa oras. Oo. Di ba? Para at least baguhin na natin to, sinabi ko na kaagad, para may time tayo mag-prepare. No. My intention Oo. was to help. Right. At saka mahaba yung Ano proseso. ba sa eh. amin nakita yon? Pero hindi namin Hindi maintindihan. hindi Sabi ko, ko- ano kayang nangyayari? Bakit pilit na hinihingi ni Congressman Chanco yung minutes of the meeting? You know, ano bang nangyari? Anong pinag-usapan, etc. Because, No, naintindihan namin yes, na, siyempre, no? yes. But hindi namin alam nung umpisa kung ano ang halaga nun. Much later, of course, we realized na dapat talaga naman pala malaman na sinasabi na dapat ay bahagi yan ng APRO, Yes. ando na, kasama na dapat yan, etc. But closer examination made us understand na, oo nga naman, because they were making very important decisions among themselves, kailangan malaman, Yes. it should be archived, sabi mo nga. It Yes. should be available in the archive. It was not there. Correct. In 5 minutes, dapat andyan yan. Ito. Hindi, actually, tinignan ko muna dun sa archive. Wala dun sa Wala archive, naman kaya talaga. napilitan ako, di ba? Okay. Tsaka ang problema namin, sa third reading, wala na kami pwedeng baguhin doon. Tama. Spelling, comma, yun period, yun lang pa pwedeng baguhin. So pag natanggap mo yun in third reading, para mong binigyan ng blankong cheque yung small committee, di ba? Oo. Pero at least, wala na yun ngayon. Pero So, at did least you tapos na. move forward? Kasi may mga comments, halimbawa,
Congressman Saldico ay 13.8 billion. Meron ba mga ibang insertions, yung members of the small committee? Hindi, yung members of the small committee, hindi ko nga malalaman yung insertion nila. That 13.8 billion was an insertion sa BICAM na yan. Because I don't have nga, hanggang ngayon wala naman akong kopya ng small committee. So, alright. Wala. I get it. Wala, hindi ko masasagot kung ano yung nangyari sa small committee. Ito yung sa BICAM. BICAM na to. Doon mo yun nasilip. Yes. Oo. At ang na-menos natin dyan, ang na-hold dyan is as of July 29, it was about 80 billion pesos. Ang naka-hold, hindi lang yan. Okay. Yung mga medyo may duda, kasi talagang pinag-aralan yun eh. What people don't realize is that, nagipit sa oras eh. Pero right after that, yung executive branch, hindi sila naghinto na hanapin at hindi sila naghinto na i-hold yung mga projects na duda sila. So imagine, yung fiscal space natin, di ba, makaka-menos tayo ng 80 billion dahil doon sa mga hinold na yan. Okay, naiintindihan na namin ngayon yan. Punta tayo ngayon sa mga investigasyon. Nilabasan nila ang Diskaya couple at iba pang mga contractors. Ano ang take mo? Saan ito papunta? Tama ba itong direksyon? The Nepo Babies, discussion, at marami pang iba. Yung contractor, of course, kung hindi nila ginawa yung proyekto o substandard yung proyekto, may kasalanan sila. Ang hindi lang nila nababanggit is yung under-design. Kasi yung substandard, ibig sabihin, may disenyo ang DPWH, hindi sinunod ng contractor yung disenyo. Samantala, ang under-design is hindi tama yung design from the very beginning ng DPWH. Yung baga, yung specs, binawasan. So may pangatlo dyan, no? Of course, yung Ghost Project, obviously may problema doon. Pero yung pa rin, yung sinasabi ni Mayor Magalong na 20% na pupunta doon, sabi niya, Committee on Appropriations, and then ang tawag ni Senator Ping doon is funder, di ba? 20 to 25. So kung titignan mo yung scheme of things, yan yung pinakamalaki ang nakuha kasi in both their explanations, I think yung contractor is 10%, di ba? More or less, yung DPWH 5%, yung BAC ganito, yung COA ganon. So bali ang natitira, yung pinakamalaki doon napunta sa Committee on Appropriations or sa funder. So yun ang dapat talaga mahanap. Mahahanap yun? Yan, mahanap yan. Oo. Kaya nila yan. Itong investigation na ito. Yes. Kasi parang ang presidente hindi yata titigil. Hindi siya titigil. Naniniwala ka Because ba? wala siyang kinalaman dyan. Correct. So, at siyang naglabas naman ng listahan na yun. Yes. Siyang naglabas ng listahan na yun. Yeah. Sabi ko nga, siyang nag-umpisa ng kwentong ito. Yes. So siguro, tatapusin talaga ng presidente ang kwentong ito. Yes. Di ba? May mga pangalan na dadawit. Isa na dito, hindi. Zaldico's name, of course, he denied it. He issued a statement. Lumalabas na ang pangalan ni Speaker Romualdez. What's going to happen? Okay, let's not put personalities. No, let's not. Okay. Ang problema ko doon sa TRICOM namin, which I told them also in the first hearing, is that hindi pa pwedeng maging resource person ang isang congressman. Voluntary siyang pupunta doon. Pero pag voluntary, pwede. Hindi, voluntary. Ibig sabihin Correct. kung ayaw. Papayagan, pero hindi siya mag-take oath. So malaking bagay yun. Sa Senado, hindi ka nag-oath. No, I stood up. You stood up, pero hindi ka nila ni-require. Parliamentary courtesy daw. No, but I told them I was willing to waive my parliamentary courtesy to show that I'm willing to go through the process. Pina-oath ka pa rin nila? Hindi, ayaw. Pero nung sinabi mag-oath, tumayo ako, tapos sinabi umupo, sabi ko, no, I waive my parliamentary courtesy, and then they said, wag na. Okay. Kaya ibig ko sabihin, papaano ka ngayon mag-iimbestiga ng congressman, kahit sino mang congressman yan, kung hindi pa pwede siya maging resource person at hindi siya pwede manumpa? Anong sagot doon? Wala. Ganun daw talaga eh. Ibig sabihin, pwede namin malaman ang buong katotohanan sa lahat except sa congressman, kung ganyan ang rule. Tama. Oo. So parang para sa akin, ipaabaya na lang doon sa independent commission. Itong independent commission na finorm ng presidente. Yes. What happened to you and Martin? Alam mo, we're friends for over 30 years. Maybe almost 40 years. Kasi 31 years na kaming married ni Michelle, who is his first cousin. Michelle is a Romualdez. Yeah. So pinsan buo ni Speaker, tsaka pinsan buo ang asawa mo? Yes, ni BBM. Magkaibigan kami ni Martin. So what happened? I have to choose between my friendship with Martin and the legacy of the president.
Specifically, bakit nagalit sa'yo si Martin? Madami kasi, ang problema nung una, madaming yung mga nakapaligid sa kanya eh. Okay, wag na yung galit, niya sa akin, no? Wag na yun, kalimutan na natin yun. Okay lang naman sa akin yun. That's politics between me and Martin, no? Talagang hindi ko na lang siya maiboto ng speaker noong time na yon because nga of what happened doon sa 2025 budget. Well, I'm asking you as a congressman who has access na hindi namin napapasok bilang taong bayan because you're a member of the House of Representatives. Mahalaga sa amin yung salitang yun eh. House of Representatives. You guys are supposed to represent the people of the Philippines. Yes. Sa iyong pananaw, itong mga allegations, halimbawa, na nag-i-involve kay Congressman Ko, kay Speaker Romualdez, nandito ang presidente sa kabila na gustong tapusin ang kwentong ito at gustong maresolusyonan dahil sa kanyang, I saw the disgust in the president when he was delivering his SONA. Mahiya naman kayo. Yes. Diba? May kahihinatnan nito even if his first cousin, Speaker Romualdez, is involved. Not in the crime, but sabi nga nung bata, itong si Kiko, the young congressman, that it is most unlikely that he doesn't know anything about issues like as big as this one. Makakakita ba kami ng hustisya with Congressman Saldico, halimbawa, Speaker Romualdez, at marami pang iba na kaalyado, mga kamag-anak ng presidente? Yeah, in one interview, di ba sinabi nga niya, kung ganyan sila, hindi ko na sila kaalyado simula ngayon. And he is serious. He is very serious. He will finish this. Yes, kasi nakita niya, di ba? Sabi nga niya, tapos sa isang interview, sabi niya, people don't deserve this, naghihirap na sila, bakit sila ginaganito? Wala namang mga namumuong kudeta, pagpapalit ng leadership. Kasi I think you spoke about, was it you who spoke about changing the leadership of Congress? No. The House Okay, of that was Representatives? the proper context of that was, it was an interview. They were asking me if there would be a change of leadership. Okay. Sabi ko, last Saturday, Albi called me, he asked me kung anong tingin ko. Sabi ko, Albi Benitez. Okay. Sabi ko, wag na, ikaw na lang. Yun lang. And then, ang sabi ko lang, kung magkakaroon ng change. You are for Albi Benitez? Yeah, bakit? So, si tanong bakit? Because he was one of those who are for reforms, di ba? Yan, isa si Duke, they're also for reforms, di ba? So, sabi ko, kung magkakapalit, kung magkakapalit, ang papalitan lang isang tao, yung speaker lang, hindi reform yun eh. Yun yung context ng sinasabi ko. I get it. So, ibig sabihin, kung ang papalitan mo lang ay yung speaker, hindi naman reforma yun, di ba? So, dapat magkaroon ng overhaul kung gusto ng mga kasamahan namin sa Kongreso na magkaroon ng And palit. it can be done without disrupting government operations? No, it could be done very fast. But again, I'm just only one vote, so it's up to our fellow congressmen kung ano talagang gusto nila. Toby, yung mga naririnig-rinig mo, not to be speculative about it, kumusta ang House of Representatives ngayon? Yung base sa alam mo kasi ang hirap nga doon eh because yung most of them are just playing safe, which I understand naman, di ba? Like when I came from the Senate, nagbiro nga ako. Sabi ko baka hindi na ako papasukin doon. Lahat naman sila pagpunta ko. Medyo boss, okay yan. At least may nagsasalita na kaysa naman nadadamay kaming lahat dito, di ba? But pag dadating na doon sa puntong pipirma na, siyempre, worried sila kasi kung hindi umabot nun sa bilang, mabla-blacklist sila, which I fully understand. I'm not taking it against them. I fully understand their situation. Naintindihan ko naman. Okay. But some congressmen are also worried kasi parang naramdaman nila yung galit ng tao eh. Congressman Garbin alleges na beneficiary ka rin ng insertion. And that's very good. Okay, there's over 500 million pesos. Okay. That's a very good question, boy. Okay, for the record, hindi ako pwede mag-insert kasi hindi naman ako member ng BICAM. Okay? Yung 529 is the amount approved out of my requested amount of 1269 billion. Kasi di ba, pag lumabas yung HGAB, makikita namin yung hindi napasok na mga programa. So may sulat ako at pinakita ko pa sa Senate. Yung sulat, to be very transparent, ano yung mga proyekto, pinakita ko pa na ang request ko is 1,269,000,000
At ang na-approve lang is 529. So hindi yun yung insertion, yun ay in-approve na amount galing dun sa request kong amendment na in-approve ng BICAM. Hindi ako makakapag-insert kasi hindi naman ako member ng BICAM. Yung sistema, Toby, na pinag-uusapan nila Colonel, ni Mayor Magalong, yung mga hatian, ika nga. Okay. One more thing na sinabi ni Mayor Magalong, sabi niya, nagsisimula yan sa pagpili ng district engineer. Remember? For the record, yung district engineer namin ngayon used to be the assistant district engineer. So, nung nag-retire yung district engineer, siya yung nag-take over. Yung pinalitan niyang district engineer used to be the assistant district engineer also. Okay. So, ibig sabihin, klaro, na hindi ako namibili ng district engineer, pero kung sino yung next in line, siya yung nagiging district engineer. So, very clear yan. Okay. So, yung systemic na problema, 25% para sa taas, 10%, 12%, itong kalakaran ng ganito, may pag-asa na mabago. May pag-asa. Yes. Noong panahon ni Sec. Babe Singson, takot yung mga tao gumawa ng kalokohan. Hindi natin mapeperfecto to eh. Ang importante lang dito is takot yung tao to take advantage of the situation. Natatakot ang tao ngayon na si Sec. Vince Dizon na ang secretary? Hindi, si Vince, magaling si Vince. Okay. Nakatrabaho ko si Vince. But does he evoke that kind of fear na pinag-uusapan natin? I think he does. Kasi makikita ng tao na doon naman sa pinagtrabahuhan niya dati, naging efficient siya. You just have to limit the opportunity I get that. For corruption. Hindi naman tayo hopeless. Mahirap ko sagutin yun because I gave up, di ba? No. I would always want to say that we're not, Pero, but I have to admit, I gave up. There was a time that I gave up at nabuhayan lang ako ng loob after the SONA, right after the SONA. Oo. Diba? Ngayon, hanggang saan mo ilalaban ang labang ito? Hindi, pag may nagtatanong, sinasabi ko naman yung totoo. But this is only what I can do. I can only tell you the truth of what I know. Ano ang ending na nakikita mo? Okay, tingin ko, papanagutin yung mga talagang may sala, number one, at magkakaroon tayo ng reforma doon sa sistema. Nagsimula na eh. The fact na wala ng small committee at after the second reading, wala nang babaguhin, napakagandang simula niya. The fact na yung BICAM, hindi na siya sikreto, kung hindi live stream, napakalaki. So, nagkaroon ng pag-asa ngayon. Pero again, kailangan lang mas marami tayong i-digitize na transaction. Kasi yung digitization limits the opportunity for corruption. Yan naman ang dapat natin gawin. Lahat ng mga pwedeng gawan ng lusot, pasikipin natin. In the hierarchy of the guilty, sa iyong pananaw, sino yung pinaka-guilty? Ito ba'y members of the House of Representatives? Kontratista ba ito? In your opinion, yung hierarchy ng mga guilty, sino ang pinaka-guilty, sino ang pinaka-least guilty? Okay. Ang pinaka-guilty is yung pinakamalaking kinuhang pera. Na illegal ang pagkuha ng pera. It's in the amount of money that defines. Yeah, yung 20%, di ba? Okay. Siyempre, yun ang pinaka-guilty. Of course, lahat nung sa side ng gobyerno, whether maliit ang kinuha mo o malaki kinuha mo, hindi mo dapat kinuha yun eh. Tama. Di ba? Siyempre, kung titignan mo lahat yun, ang pinaka-guilty ay yung pinakamalaki kinuha. Which, according to Mayor Magalong, is yung Committee on Appropriations. And I think in one interview, he directly named Congressman Saldico already. Kasi ang mga players dito, nariyan ang kontratista, nariyan ang DPWH, nariyan ang members... Hindi, marami dapat baguhin eh. Kasi yung pagkaintindi ko, nung tinanong ko kasi yung district engineer, paano nakakapasok yung malalaking yan? I think ang problema nun sa PIGAB eh. Because it's the net financial contracting capacity. So sila lang, pagkaintindi ko sila yung may malalaking amount ng pwedeng kontratahin. So yung ibang mga contractor, hindi na kaya ng kapital nila na magkontrata. Ito na lang mga to ang magka-qualify. Yun yung Pero Toby, meron doon sa listahan hundreds of thousands lang yung declared capital. Diba? Oo. Pero yung NFCC niya, malaki. So yun ang dapat baguhin. Paano sila nakakakuha
ng malaking net financial contracting capacity. Kasi tinanong ko yung DE ko, paano ba nakakakuha yan? Palagay mo ba may makukulong dito na mga members of the House? Speculative. I mean, not speculative, but analysis. Kung guilty sila, oo. Hindi yata tatanggapin ng tao na may kasalanan yung contractor, may kasalanan yung DPWH, may kasalanan yung COA, may kasalanan lahat. Okay. Tapos walang kasalanan yung mambabatas. Parang hindi yata tatanggapin. So, ang ending nito, nandun tayo sa komisyon na finorm ng President. Yes. I think all of us will have to respect the decision of that independent commission on infrastructure. But we must not forget, this is the first time that this will happen, and this was initiated by President Bongbong Marcos. There has been nothing like this in the past. That's right. Toby, maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Okay. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.